Saladyan ko. Okay lang yan. Okay, so good morning, good afternoon, good evening, viewers. Welcome to the fourth video lesson of the college entrance exam review. And for this video, we will be talking about the plate tectonics as well as volcanic formation. Yes, sir, na-discuss nyo na po yan last time. Pero there's a lot of information kasi na parang I haven't really tackled. And since ang naging focus kasi talaga noong ating topic last time was the geologic time scale. And hindi ganun ka-detailed yung naging lesson natin with the plate tectonics. So for this video, maglalagay ako ng mga konting details na probably na hindi natin na isama or hindi natin na i-discuss ng maayos on the previous video. Okay. So, again, going back, ang plate tectonics daw, yung plate tectonics kasi is actually a theory, no? That we are made out of plates or that we are floating atop of something. And it has been proven naman through many instruments that has been developed over time. So this theory proves that the Earth is an active planet and that we have 16 plates that actually move and interact. Think of it as like what a piece of styrofoam or yung parang medyo flat na styrofoam floating on top of water. And ganun po yung nagiging itsura nyo, no? So yung lithosphere po o yung crust is composed of 16 individual slabs called plates. So to better, ang maganda kasing analogy dito is kung if nakakita na kayo nung parang malaking square na styrofoam, i-testing yung bali-baliin yon into pieces, may malaki, may maliit, and try to reassemble it as a, sabihin natin, like parang as a map, o kumbaga parang jigsaw puzzle nyo. So that is what you call the plates. And ganun kumbaga yung nagiging itsura ng ating buong planeta. And kung palulutangin natin sila, in a, sabihin natin, container na medyo hindi naman ganun kalaki, pero kasyang-kasya sila, nakikita nyo parang nag-move sila from side to side. They're interacting with the other plates as well. So yung plates na yun or yung slab are the broken pieces of the lithosphere. So meron tayong composed of 16 slabs or 16 plates. Okay, so yung lithosphere or yung parang styrofoam natin, it floats on top of the asthenosphere or the semi-fluid na upper mantle. Because kung titignan po natin ang ating layers ng ating planeta, we have the inner core, the outer core, the mantle, and the crust. So, ang ating inner core po kasi is gawa po siya mostly of solid iron. The reason why it's solid is because of the amount of pressure. Think of it as parang phase change kasi yan eh. Pag mataas ang pressure, nagiging solid. Bawasan mo ng pressure yung konti, pwede nang maghiwalay yung mga atoms or yung mga molecules na nandun. After nilang maghiwalay, medyo loosely packed na sila, liquid na po sila. And ang nangyayari po dyan is pwede, kumbaga, from solid to liquid, pero eventually, itong liquid po kasi na to, pwede po siyang mag-cool down. Kumbaga, even though hindi na, pag bumababa po yung pressure, tapos bumababa rin yung temperature, nagiging mas malamig ng konti, nagiging solid po ulit siya. So, ang pinagkaiba lang po kasi ng crust at saka ng core is yung core po kasi, kaya po siya solid dahil po ng pressure. Ito naman po sa crust natin, kaya po siya solid dahil po sa temperature. Mababa po kasi yung temperature. Pero kung tataasin nyo naman po yung temperature dito sa crust na enough na kayang malusaw yung mga bato dito sa crust, then magiging liquid yan. Katulad nung early conditions ng ating planeta doon sa Hadean Eon. Okay. And they move, ito pong asthenosphere natin and lithosphere interaction. So, ang asthenosphere po kasi it is a part of the upper mantle or the semi-fluid upper mantle. Because ang ating mantle po kasi is actually medyo liquid po siya. So, kung titignan po natin, solid po si inner core, si outer core is liquid. Mataas po yung sabihin natin kanyang viscosity. Or mababa yung kanyang viscosity. Habang tumataas po tayo, bumababa naman or pumupunta tayo sa crust, bumababa naman po ang temperature, nababawasan po yung viscosity niya. Tumataas yung viscosity niya, nagiging malapot. So, kumbaga, malabnaw si outer core, tapos habang tumataas po tayo papunta sa crust, nagiging malapot po yung ating um,
mantle, no? And eventually aabot tayo dito sa ating surface, sa crust. Ito po ay malamig na talaga. So solid po yung ating mga bato dito. Okay. And meron po tayong tinatawag kasi na movement or the convection under the mantle, in which is the reason kung bakit nagkakaroon ng movement itong ating mga broken pieces ng crust or yung mga plates natin. Ano? Kasi kung hindi naman po nagmo-move or parang steady lang po itong fluid natin, itong mantle at saka yung outer core natin, kung steady lang po yung fluid na yan, steady lang din naman po yung plates. It's just kumbaga parang pagmumukha lang siyang broken pieces pero steady lang siya. Eh hindi po siya steady, nagkakaroon po siya ng banggaan, minsan naghihiwalay, minsan nagkikiskisan lang po sila. That is because kaya po may movement tayo is because of the convection under the mantle or yung pag-angat ng mainit na plumes nung yung ating mantle. Okay, so what is happening beneath your feet? So, na-discuss po natin last time yung three types of plate boundary movements. So, we have the converging, the diverging, and the strike. Hindi pala strike slip. That is the transform boundary. Okay, so let's start with the different types of plates kasi. So, yung ating plates po kasi hindi po yan pare-parehas. A lot of the time nagva-vary po sila in their density. So we have the oceanic crust or the oceanic plate and the continental crust or continental plate. Now, ibig sabihin ba pag yung plate na yon ay nasa ilalim ng tubig, that's automatically an oceanic crust? No. Kahit tanggalin kasi natin ang tubig, sabihin natin, tatanggalin natin lahat ng tubig sa ating planeta, and makikita mo yung layer or the ocean floor na tuyo. Usually, meron tayong nakikita natin ng maayos yung mga cracks or yung mga plate boundaries natin. Pero yung oceanic crust natin usually sits down on a lower elevation. Tapos higher elevation yung mga continental crust natin. Kaya a lot of the times itong mga oceanic crust natin is na mababa talaga yung elevation niya, natatakpan ng tubig. No? So the oceanic crust daw, this is more dense and made with heavier rocks like basalt, while the continental plate is less dense and made with lighter rocks such as granite. Now, granite or granite, kayo na bahala. Now, again, na-discuss natin nung first video pa lang the idea of density. Density is affected by gravity and displacement. Kung sino po yung object na mas mataas ang density, mas malapit po siya doon sa source ng gravity, while yung object na mas mababa ang kanyang density, mas malayo. Or kumbaga mas ipa-prioritize kumbaga ni gravity yung bagay na may mas mataas na density. So siya yung hihilahin niya. So during this time, so dito naman po is akala ko ba sir, yung crust natin parehas lang naman pala lumulutang yan sa asthenosphere or dun sa parang liquid natin na mantle. Tama naman. Pero may time kasi na nagbabanggaan yang dalawang yan. Okay, so ito po yung so since nagbabanggaan, that is the converging plate boundaries. Now, kung titignan po natin dito na sa picture, meron po tayong continental and meron po tayong oceanic plate. Yung si oceanic plate daw mas dense, si continental mas magaan or less dense. So, once na nagkaroon po sila ng converging, since mas mabigat po or mas mataas ang density ng oceanic plate, it it has a downward movement dahil kung nagbabanggaan po sila, ang hindi po siya katulad kasi ng sa kotse na nayuyupi ang harapan ng kotse once na bumangga siya. Dito naman po is nagkakaroon po tayo ng tinatawag natin na subduction for the plate that is heavier or mas mataas ang kanyang density. And which in this case po ano po ang mas mataas ang density, si oceanic plate. While si continental plate naman less dense po siya, pumapaibabaw po siya dun sa oceanic plate natin. Okay. So again, the downward movements of during a converging plate is what you call the subduction. Okay. So meron po tayong dalawang plate interactions, no? So
The tectonic plates can move differently according to the directing according to different directions, resulting in different outcomes. Now, dito sa ating plate kasi hindi po um, nagkakaroon po tayo ng simultaneous na destructive and constructive. Kasi kung gagamitin natin yung idea of the styrofoam na sira-sira, so kung igagalaw po natin yung parang yung pitch ng styrofoam natin na sira, may part po na babangga, may part yung part po na yung opposite side po ng part na bumangga, kung titignan natin yung opposite side niya, siya naman po ay lalayo. So this happens simultaneously. May destructive po tayo and may constructive. So yung ating destructive or ito po yung tinatawag natin convergent plate boundaries, ang nangyayari po dito is nasisira yung ating plate and nagkakaroon din po tayo ng formation of volcanoes and mountains. So pinagkaiba lang naman again ng volcano at saka ng mountain, yung isa sumasabog, yung isa hindi. Pero itong destructive plate boundary, the reason, sir, bakit siya naging destructive? Akala ko bumubuo siya ng bundok. Ang nangyari is dun sa plate, no? Not na gumagawa, kumbaga, itong pagbubuo ng bundok at saka ng volcanoes, that's just a side effect. Pero the reason why it's called a destructive plate is because of the subduction na nangyayari, no? Kasi for konting ano lang ha. Once na pwede rin po kasi magkaroon ng banggaan or ng converging plate boundaries ang ating oceanic and oceanic. Now, what happens is that kung sino po yung oceanic plate na mas mataas ang kanyang density, siya po yung magsasubduct. Pero dito naman po sa case kasi ng oceanic and continental, si oceanic po talaga ay laging pumapailalim or nagsasabdak. Now, yung piece po or yung parang end po ni oceanic plate na pumababa, parang hindi na po kasi natin siya mabibilang as a part of the plate. Kumbaga, kung titignan po natin siya from afar, since may part po na pumapailalim, medyo lumiliit po yung itsura ng continental, ay ng oceanic plate. And that is why it is called destructive dahil parang ito po yung part na lumiliit. Okay, ayan. So the lighter continental plate collides with the dense oceanic plate, and the dense oceanic plates undergoes subduction. So, kung yung isa po is destructive dahil nagkakaroon po tayo ng subduction, lumiliit po mismo yung ating plate, yung oceanic plate, meron din naman po tayong tinatawag na constructive plate boundary or yung diverging plate din na kilala natin. So a lot of this happens in the oceanic plate pero na-observe din naman po natin ito sa ating mga continental plate. Pero ang magandang example ng constructive plate boundary is yung tinatawag natin na seafloor spreading. So, um, between oceanic and oceanic plates, so again, ito po ay nasa ilalim ng tubig. Once na nagkakaroon po sila ng diverging motion or papalayo na po sila, meron po nagiging parang gap in between them. And usually po, may lumalabas po dito na magma na nanggagaling mismo sa mantle, no? So, ito pong area na to is parang since medyo manipis po itong area between these two plates, may lumalabas po talaga diyan na magma. And what happens is that since meron underwater po ito, yung lava po or yung magma na lumalabas instantly cools down. So kumbaga nagiging part po siya ng panibagong sea floor. So ang tawag po natin dito sa process nito ay sea floor spreading. Since kumbaga kung dun sa other side po ng destructive boundary natin or yung converging plate natin, nagkakaroon po tayo ng pagliit. Dito naman po sa constructive or diverging plate boundaries natin, nagkakaroon po tayo ng creation. So, kumbaga, it happens simultaneously. Ang pinagkaiba lang po talaga, itong part po ng constructive plate boundary, yung bagong seafloor po kasi, this is usually manipis. Hindi, while yung nasa kabilang side po ng ating um, destructive plate boundary, yung plate po na nagsubduct or yung piece ng plate po na nagsubduct or pumailalim, ito naman po ay makapal. So, yun lang po ang ano ng constructive plate boundary. Yung panibagong seafloor po is usually manipis.
Okay, next po is what we call the volcanic formation. So, ang volcanoes po is usually, kung mapapansin po natin or nasabi na siguro sa inyo ng science teachers nyo back in grade 9 or back in grade 8, grade 10, is that yung volcanoes ay lagi natin nakikita malapit sa plate boundaries. Eh ang Pacific Ocean po kasi malaking oceanic plate po 'yan. Ano? And yung nasa paligid po ng boundary ng oceanic plate ng Pacific Ocean ay yung tinatawag nating Pacific Ring of Fire, no? Now, kung papansinin daw po natin, yung nasa paligid po ng boundary ng ating Pacific Plate ay lagi po mayroong mga bulkan dahil lagi nilang ine-explain is dahil meron tayo nasa Pacific Ring of Fire tayo. Kaya meron tayong bulkan. Pero it doesn't really give it a bit of justice. No? So, in this part, I will discuss yung three types ng volcano formation. Okay, so the first part is what we call the hotspots. No? Hindi po siya katulad ng hotspots sa cellphone natin. Ito pong hotspots kasi, these are the part of the sabihin natin in the middle of the continent. Medyo malayo siya sa ating mga continental plate boundaries pero meron pa rin tayong vulkan dito. So, ito po yung tinatawag natin na hotspots. Yung hotspots po kasi these are parang tinatawag natin na mantle plumes. So, itong mantle po kasi minsan po mayroon din po siyang tinatawag natin na parang build up of gases. Yung gases na yon ay parang na-absorb or na-dissolve yung gases na yon sa liquid na part ng Earth nung bata-bata pa si Earth during the Hadean Eon. And pumailalim po siya, napunta din po siya sa mantle. Now, ito po, eventually, nagkaroon po siya ng plume or parang column of moving gases, moving dissolved gases dito sa ating mantle, and it goes upwards. So, depende na lang po kung saan tatama yung upward movement ng plume na ito, kung saan po siya tatama. Kaya usually, may nakikita rin po tayo mga volcanoes in the middle of the continent or in the middle of the plate, even though malayo po siya sa plate boundaries or dun sa edges natin, meron pa rin tayong volcano. This is because of what we call the hotspots. Ito po yung tinamaan ng upward movement ng ating mantle plume. Okay. Next po is sa mga converging plates po, pwede rin po tayo makagawa ng volcanoes. Ito na po yung sinasabi ng ating mga teachers. Pero bakit kaya? Okay, so kung titignan natin yung converging ng oceanic at saka continental plates. So, si oceanic plate po, siya po yung magsasubduct or papailalim kay continental. Now, the surface of the oceanic plate ay basa. Siyempre ang oceanic plate ay a lot of the time nasa ilalim siya ng tubig. And yung top na part ng oceanic plate ay basa po iyan. So once it undergoes subduction or pumailalim na po siya kay continental plate, kasama pa rin po yung tubig, hindi pa rin po siya nawala doon. Now, ang nangyayari po dyan is once nagpapakulo tayo ng tubig is nag-e-expand ito, no? And ang nangyayari po dito is as the oceanic plate goes down or nagsasubduct siya, nag-i-increase din po kasi yung temperature as we go down, no? And yung tubig po na yun gusto niyang kumulo. Pero pero wala siyang pwedeng pagpuntahan. So ang nangyayari po is yung the surrounding area po nung basa na oceanic plate na nagsubduct na pumailalim, since meron po siyang tubig na kumukulo na, ang nangyayari po is instead of parang um, mag-evaporate yung tubig. Paano mag-evaporate yung tubig? Wala siyang pupuntahan. So, ang mangyayari po dyan is it will increase pressure. So, mataas yung temperature dun sa ilalim, nag-subduct, tapos nag-increase po yung pressure. This increase in pressure causes the top of the oceanic plate na nag-subduct to melt. And this becomes what we call, kumbaga, nagme-melt po yung part ng oceanic plate na yon and nagiging magma.
Now, eventually, itong magma po na ito ay naiipon or kumbaga maraming parts na po yung nagme-melt and it eventually makes its way to the surface and nagkakaroon din po ng volcano doon po sa ibabaw ng ating continental plate. Kaya kung titingnan po natin yung mga plate boundaries natin, lalo na yung mga converging plates, ito po ay meron silang maraming mga bulkan. Katulad po dito sa Pilipinas. Marami po tayong bulkan dito dahil ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Specifically dahil po doon sa converging plate natin, no? Nung nagko-converge po ang part ng Philippine plate at saka ng Eurasian plate kay Oceanic kay Pacific plate. Next is yung tinatawag naman po natin na diverging plate. Ito naman yung tinatawag natin kanina na constructive. Now, since naglalabas po ito ng magma, once na nagkakaroon po sila ng diverging, ng pagda-diverge, um, technically volcano na rin yun. No? So, ang tawag po dito is oceanic ridge, ocean ridge volcano. So, yung lava po na lumalabas doon sa ating volcano na yon, siya po yung nagiging part of the seafloor. Lumalamig lang po siya. Pero ito po ay mga volcanoes usually nakikita natin sa ilalim ng dagat. Pero sir, question. Pwede po bang magkaroon ng sabihin natin na parang diverging plate between continental and continental? Yes, pwede naman. Pero ang instead of na may lalabas kasi, ang nangyayari kasi sa continental plates is instead na nagkakaroon tayo ng parang lumalabas na lava in between, ang nangyayari po kay continental plate is para siyang dough na for example, meron kang dough or clay na maliit. Once na hilahin mo yan or mag-diverge siya, nag stretch siya. And ang nangyayari po dyan is parang nagkakaroon po tayo ng mga valleys and ng mga canyons. So yan po yung tinatawag natin na parang diverging plate ng continentals naman. Okay. Okay, so we've talked about volcanoes. Now let's talk about its type. So meron po kasi tayong type of volcano pero depende rin po ito according to its activity. Pero dito naman po sa type of volcanoes na to, we will be talking about their shapes or how they formed. Okay, so the first one is the stratovolcano. We are very familiar with this dahil isa sa pinakatanyag na stratovolcano is makikita dito sa Pilipinas. And currently, ayun, nag-e-erupt po siya. Matagal na po siya nag-e-erupt for ilang months na. No? So this is a cone-shaped volcano consisting of layers of solid lava na tumigas na. And once na tumigas na po yung lava, mag-erupt na naman siya and lalamig na naman and yun po yung nagbibigay sa kanya ng shape. Pero the characteristic of a stratovolcano is the viscosity of its lava or kung anong klaseng lava yung lumalabas sa kanya. So, ang viscosity po kasi ng lava determines the kind of shape that a volcano will take. So, in a stratovolcano, ang kailangan po natin dyan is malapot na lava, no? Or viscous na lava. Magandang example kasi niyan is condensed milk at saka evaporated milk. Lagyan natin ng butas, yung both cans. Tapos ibuhos natin sa isang container. Yung medyo malaki-laking container, maganda plato. Ibuhos natin both cans. And tignan natin siguro after a couple of minutes, kung sino yung mas malaki yung spread sa kanilang dalawa. Sino yung malayo ang narating na doon sa contents at saka sa evap. Siyempre, yung evap dahil malapot siya, ay malabnaw siya or low viscosity. No? So, pero pag high viscosity or malapot na lava, or sa katulad na natin ng evap natin, hindi siya nakakalayo. Kumbaga, kung mag-e-erupt man ng bulkan ng viscous na lava, hindi makakalayo yung lava. And naiipon lang siya malapit doon sa opening, doon sa crater o kaya doon sa vent natin. No? Kaya nagkakaroon po siya ng steep side. So this is a cone-shaped volcano pero wala po dito yung keyword natin. Ang keyword natin is steep sides o kaya viscous na lava. So, yun po ang katangian ng ating stratovolcano. An example niyan, of course, is Mayon at saka po Mount Fuji. Okay. Next is the cinder cone. So, it doesn't have any horizontal layers, but a steep conical hill that piles up around and downwind from the vent. Eruption consists of ash
and rocks. So, itong type of volcano naman po na ito, it is the kind of volcano in which yung eruption niya po ay instead of lava, parang medyo maabo yung nailalabas niyang material. Dahil ang bulkan po kasi is naglalabas siya ng different kind of material na parang ipapahapyawan ko mamaya. And one of this is rocks and ashes. No? And dito po sa Cinder Cone Volcano, yung material po na nai-expel during the eruptions is instead of lava po, a lot of it is ash and rocks. Kaya kung papansinin po natin yung itsura ng Cinder Cone Volcano, very steep din naman po, kumbaga steep din naman po yung itsura niya except para siyang hindi siya solid na tignan or kumbaga yung texture niya is maabo. Dahil po ito po ay parang ay mound kumbaga ng mga naipon na alikabok at saka bato na tumigas around the vent of the volcano. So, kung ang stratovolcano natin is viscous lava, while ito naman po is rocks and ashes. And lastly is yung tinatawag po natin na shield volcano. So it looks like a shield lying down on the ground, built entirely from fluid lava that fluid lava vents that can travel far. So ito naman po ang kabaliktaran ni stratovolcano or ni composite. That's another name pala dun sa stratovolcano natin, ano? A composite volcano. Now, ito pong shield volcano, instead of malapot na lava, instead of condensed milk, evaporated milk po ito. Kumbaga, malabnaw yung lava na ito and it could travel really really far bago siya lumamig. Kasi yun yung ano natin sa lava, no? How far could it travel bago siya lumamig? Yung viscous na lava, yung malapot na lava, hindi siya, since ang bagal ng daloy niya, hindi siya nakakalayo, malamig na siya. Eh dito naman po sa Shield Volcano, yung lava po neto, malabnaw. Malayo yung pwede niyang marating bago siya tumigas. Kaya ang nagiging itsura niya po is parang palapad. Sobrang parang ang lapad po nung base niya. Kaya yan po yung itsura ng ating mga shield volcanoes. Sir, meron pa po akong parang nabasang isa pang type of volcano, yung caldera volcano. Okay, so the caldera volcano naman po kasi, that is a collapsed volcano. So, ang ating mga volcanoes kasi, kung titignan po natin yung parts ng volcano, meron tayong yung parang mountainous na part, yung kumbaga yung parang hill natin. Meron tayong vent na kumbaga it connects the magma chamber, kung yung storage ng magma nung natunaw natin kasi again nagkaroon tayo ng volcano dahil meron tayong part na natunaw kung titignan natin dito. May part tayong natunaw dahil mataas yung pressure and itong part na to yung is kumbaga nag-i-increase yung mga natunaw na bato and eventually it will make it to the surface. Ang tawag po natin dyan sa area in which naiipon yung mga natunaw na bato is the magma chamber. Now, yung tinatawag naman natin na caldera is this is a volcano in which nagkaroon po siya ng eruption and a lot of the laman or yung content ng magma chamber natin ay naubos or hindi naman completely naubos pero ang daming nawalang laman doon. And eventually hindi na kinaya kasi part pa rin po ng structure yung magma chamber ng mismong bulkan. And since marami pong nawala dun sa laman ng magma chamber natin, nag-collapse po yung mismong mountain or yung mountain side ng volcano towards the center. Kaya yun po yung parang broken na volcano natin. That is the caldera. Okay, yung mga volcanic materials natin. So we have three main materials, no? The ashes, ito po yung ay dating bato, pero dahil sa taas ng pressure or sa explosion natin, sa eruption natin, medyo violent, nagiging mapulbo siya. Kind of like parang sediment na siya, no? Or parang mga latak-latak. Either may time kasi na very pino siya, tapos meron din time na parang ashy siya, no? So, yun po yung tinatawag natin volcanic ash. Next is volcanic gas. So, the volcanic gases, one of the reasons kung bakit merong gases dyan is yung tinatawag natin na dissolving.
Meron kumbaga 'pag liquid kasi usually siya ang solvent. Pero hindi lang po kasi solid ang puwedeng ma-dissolve sa liquid. So meron tayong liquid yung magma natin or yung lava natin, um, and yung gases po usually is once na parang, lumapit siya or parang na-infuse siya dun sa liquid natin, yung mga gases natin na yun, once it experiences pressure, it doesn't stay as a gas. Instead, humihiwalay na po yung mga gas molecules na yan and dumidikit na po siya doon sa ating liquid particles, which is yung magma natin. Okay. Okay, so a nice way that we could understand how gases are dissolved is by looking at a soda bottle. No? So, habang hindi pa natin binubuksan yung soda bottle na yan, the container remains pressured. And hindi natin nakikita na parang nagfi-fizz yung gases na nandun, yung carbon dioxide gas na nandun sa loob ng soda bottle. No? Pero only after we release the pressure, saka lang po siya nagdidikit-dikit or saka lang po nagka-clump up yung ating nagka-clump up yung ating gases na yan. Ano? So yun po yung magandang idea on how gases are dissolved into liquids or specifically into magma. Nadidissolve siya through pressure. No? And last is, okay, so meron tayong ashes, yung gases na na-dissolve, and eventually lumalabas din uli itong mga gases na to once na nag-e-erupt ang vulkan. And last is the liquid rock natin na tinatawag or yung magma. Magma? Magma siya pag nasa loob. Lava pag lumabas na. Okay. Okay, so the last part of this would be the types of eruption or the last part ng sa ating volcanoes, no? So we have different types of eruptions kasi. Pero there are two general types of eruption and meron din po kasi tayong types under meron din po tayong specific types under the other type of general type ng eruption na kumbaga meron tayong mga specifics. Okay, so let's start with the general type, effusive. Okay, so kanina na i-discuss natin yung tinatawag nating viscosity at and nasabi ko rin po yung tinatawag nating gases na nadidissolve. Okay, so pag mas marami po kasi yung gases na na-dissolve doon sa lava or sa magma natin, mas mataas yung pressure na nabibuild up niya. So, ito pong type of eruption na 'to, okay, so konting clarification lang. Eruption is what you call 'pag nagbubuga po ng material, ng volcanic material, yung ating bulkan, 'no? So, pwede siyang kung naglalabas lang siya ng gases, that is still an eruption. Kung naglalabas na siya ng lava or ng ash cloud or ng other types of ano, it's still called an eruption. Okay, so ito pong first type natin is yung effusive. Mababa po yung viscosity ng ating lava. Kumbaga, malabnaw. Tapos ang pressure build up natin or the amount of gases na meron po tayo is hindi ganun kataas. So, kumbaga, ang nangyayari po dito is parang umaagos lang, parang river of lava. Hindi po siya ganun ka-violent, hindi naman po siya, pero since naglalabas din po kasi siya ng material, it is still quite dangerous. Pero hindi siya kasing violent when we compare it to the next type, which is the explosive type of eruption. Now, pwede po itong mangyari sa high viscosity na lava or sa low viscosity na lava, pero ang kailangan po natin tandaan dyan is yung pressure build up. So, pag mataas po or marami yung gases na na-dissolve doon sa ating magma or sa lava natin, mataas po yung pressure build up natin. And once na nag-erupt po ito, marami po siyang nailalabas na material, often really violent, no? Or kumbaga parang medyo destructive at times. So, ang magandang comparison kasi natin dito is if binuksan natin yung soda bottle tapos versus binuksan mo yung soda bottle after mo siyang kalugin, no? So may yung isa low pressure, so hindi talaga siya aagos, maiinom mo siya na maayos. Yung isa high pressure build up once na binuksan mo,
lalabas talaga yung materials in almost like an violent eruption. So, meron din po tayong ito na yung tinatawag kong mga specific types of eruption ng under explosive. Kasi wala naman tayong types of eruption, specific types of effusive eruptions. Tinatawag natin siya effusive dahil naglalabas siya ng material, pero kumbaga medyo gentle pa siya kahit papaano. Okay, so the first one is the Hawaiian type of eruption. So, ang sinasabi po dito sa Hawaiian type of eruption is mataas po yung kanyang viscosity. Ay, or baliktad pala, mababa ang kanyang viscosity. Para po siyang parang matubig or parang sobrang labnaw nung lava na lumalabas dito sa Hawaiian type. Paired with high pressures, and ang nakikita po natin dito sa Hawaiian type is para po siyang lava fountain. Para siyang fountain, para siyang fountain show. So, mataas po yung pressure build up, and since mababa po yung viscosity natin, nagkakaroon po tayo ng parang fountain show. Mataas po, kumbaga there is less resistance, and parang kaya pong patalsikin ng pressure na yon yung mga lava na yon up into the air. Okay. Next is the Strombolian eruption. So the Strombolian eruption is instead of yung pressure po na nabubuo dahil marami po tayong pressure, dito naman po kasi is yung opening ng vulkan is sabihin na nating hindi hindi po siya barado. Katulad etong Hawaiian po natin kasi is medyo solid na po yung nasa ibabaw niya pero hindi not completely kaya nagkakaroon po tayo ng pressure build up. So kumbaga, ang imagine po natin is meron tayong lava pool or magma pool pero yung ibabaw niya po is halos matigas na. Medyo manipis po pero matigas pa rin. Tapos nagbi-build up po tayo ng pressure tapos once na break po yung surface, nagkakaroon po tayo ng fountain. Dito naman po sa Strombolian, ito po yung na-observe natin ngayon sa Mayon Volcano. Uh, since madalas po kasing mag-erupt ang Mayon, the vent of it or yung part po na nagko-connect dun sa ating magma chamber all the way to the surface, yung vent niya po is often hindi siya nagiging barado or hindi tumitigas yung lava na nasa ibabaw. And kaya po once na nag-e-erupt po siya ng ganyang lava, is para lang po siyang katulad yung mga gas bubbles po na na-dissolve doon sa ating lava or yung mga sa magma natin, para lang po siyang pumuputok-putok. Kaya nagkakaroon po siya ng parang fountain show pero hindi po siya kasing lakas or kasing taas ng katulad sa Hawaiian. Ito po ay parang pagputok lang po ng mga gas bubbles. Sa magandang example nito is soda pa rin. Sir, soda ng soda. Okay. Mag-pour ka ng soft drinks or ng soda sa isang baso, then i-hover mo yung kamay mo o kaya maganda kahit sa mukha mo, no? I-hover mo yung mukha mo or yung kamay mo dun sa ibabaw ng baso. Nararamdaman mo pa yung parang nababasa ka, no? That is because pumuputok yung mga gas bubbles natin dyan. And ganyan din po ang nangyayari sa ating Strombolian type of eruption. And this is very common sa mga this is very common sa mga vulkan na madalas mag-erupt, katulad nga po ng Mayon. So naglalabas po siya ng gases, naglalabas din po siya ng lava, and since hindi po wala gaanong resistance, wala gaanong pressure build up, hindi na iipon madalas, yung mga dissolved na gases na yon, pumuputok na lang po siya. Kasama, once na pumuputok yung mga gas bubbles na yon, is nagkakaroon tayo ng stromboli, parang fountain. So ito po yung strombolia natin. Next, Vulcanian type of eruption. So the Vulcanian type, itong type of eruption po na to, it has a viscous or very high viscosity na eruption. So what happens is that matagal nang hindi nag-erupt yung isang vulkan. The surface or yung vent po natin that was once filled with lava, ang nangyayari po dyan ay nagiging clogged po siya. Matagal lang hindi nag-erupt eh. Nagiging solid po yon. And nagkakaroon po tayo ng gas build-up. Again, sa nanggagaling yung gases natin, nanggagaling din po yung gases natin doon sa basang part ng ating um, oceanic plate na nag-subduct. Kasi hindi lang po tubig yung andun sa part dun sa
part ng oceanic plate na yun na nag-subduct. Hindi lang tubig, may kasama rin po siyang mga gases a lot of the times. So, again, meron tayong concentration of mataas yung concentration ng gas, mataas yung pressure, tapos malapot or mataas yung viscosity ng vulkan. So, matagal na siyang hindi nag-erupt, tapos mataas yung viscosity niya, medyo mataas yung gas concentration. Once na nag-build up yung pressure and natanggal yung bara, nagkakaroon tayo ng one of a violent type of eruption, no? So, kumbaga, should you be thankful na madalas mag-erupt ang Mayon? Yes, dahil kumbaga, it's going to take a lot of rest, long rest para sa Mayon kung gusto mong makakita ng violent type of eruption sa kanya. Pero since Strombolian siya, madalas siyang mag-erupt, ito yung nakikita natin, ano? So, itong vulkan yan, meron tayong nakabara dun sa ating vent, and once the gases build up, the vent becomes unclogged and naglalabas ito ng material. So, ito naman ay very violent pero short burst lang siya. No? And last is, hindi pala last, no? So, this is the most destructive type of eruption, the Plinian eruption. The ash columns are way larger and can cause global scale cooling dahil yung mga ash cloud niya at saka yung ash cloud na di-disperse dun sa atmosphere, it blocks sunlight. And kumbaga, it since wala ng sunlight na mapupunta dito sa surface, lumalamig yung planeta natin, ano? So, anong pinagkaiba ni Plinian and ni Vulcanian? Halos parehas yung initiative na um, meron kang nakabara or matagal siyang hindi nag erupt then saka siya mag erupt ng todo-todo. Except, ang pinagkaiba niya po is yung gas concentration or yung gas levels na meron dito. So, sa Vulcanian po, mataas or moderate to high ang kanyang gas concentration. And eventually, this is enough to remove the clog. And once na ma-remove yung clog, medyo violent yung kanyang eruption. Pero yung Plinian po, sobrang taas ng gas concentration na meron tayo. Once na sobrang taas ng gas concentration, napupunta siya malapit dito sa surface, nagbi-build up yung pressure natin. And ito po yung, this is a type of eruption in which sa sobrang dami pong nailalabas niyang materials is it could turn the volcano into a caldera, no? The best example of that is katulad yang nasa picture. That is Mount Pinatubo back in, I believe, 1991. And this actually caused global cooling, no? Umabot po kasi yung ash cloud niya all the way to Hong Kong. Tapos yung Pilipinas po, for ang alam ko po, for a couple of days, parang or isang linggo po yatang walang maayos na sunlight, na parang ang dilim-dilim po sa Pilipinas. Ayun nga, lumamig po. Pero ang dami pong hindi beneficial yung walang sunlight din, kasi nasisira po yung pananim. Tapos yung mabigat po na ashfall, naiipon po siya sa bubong. Tapos nagigibaan po yung mga rami pong mga bahay na gumiba. Dahil kaya yan din po ang one of the reasons kung bakit hindi pwedeng magka-snow sa Pilipinas. Once na maipon yung snow dun sa bubong mo, gigiba yung bahay mo. Pero again, yung Plinian, this is the most destructive. Ang pinagkaiba po ni Plinian and Vulcanian is the gas concentration. Ito po, moderate to high gas concentration. Ito po, very high ang kanyang gas concentration. Pag mas maraming gas, mas mataas ang pressure. Next is the phreatic type of eruption. So the phreatic type of eruption, it's not more on pumupunta yung magma or yung lava towards the surface, but rather, kumbaga parang, ayun nga din, may the top part of the volcano or the vent of the volcano, meron po siyang nakatakip. Pero, ang nangyayari po dyan is, meron po rin kasing underground water malapit sa mga sources or malapit dun sa vents ng ating mga volcano. Now, what happens is when these vents or these underground water na malapit doon sa bunganga ng bulkan natin ay na-expose dun sa init ng magma chamber natin or dun sa magma na nasa ilalim niya, once na kumulo po yan, mainitan yan, kukulo yan eventually and nagkakaroon ng pressure build up. And once na enough pressure builds up
sasabog din yung bulkan. Pero this is a completely, it is purely steam. Or siguro may kahalong mga ashes, pero that is from the surrounding rock. Ito po yung tinatawag natin purely steam na eruption. Nangyari po dito is kumulo lang yung tubig na kumulo po yung tubig na malapit sa bulkan, nainitan po siya, etong tubig na to ay nasa ilalim na lupa, and once na enough pressure builds up, mag-erupt po yung bulkan. Next, meron tayong phreatic and phreatomagmatic. So what's the difference with the phreatic and phreatomagmatic? So, ang ating phreatic po kasi is hindi po talaga lumabas yung lava. Except na ang nangyayari lang po dyan is may lava po doon sa ilalim ng lupa, tapos may tubig din na nasa ibabaw niya. Hindi lumabas yung lava pero nainitan po yung tubig dahil malapit siya doon kay lava. Yung tubig po ay kumulo na, nag-cause po siya ng eruption. Pero ito naman po kay phreatomagmatic is katulad din ang same idea pa rin po na nag-erupt po siya na very steamy na water. Ang pinagkaiba lang po is dumikit po talaga yung tubig kay magma. Nag-rise na po yung magma from underneath the magma chamber. Um, pero paglabas niya po, instead of hangin or ang sasalubong sa kanya, tubig. At kumaga, ito po ay mamasa-masa yung kanyang type of eruption. Katulad rin po ng phreatic. Pero how can we distinguish phreatic and phreatomagmatic from each other? Ang pinakaiba po nila is yung bato na lumalabas sa kanila. Sa phreatic eruption po kasi, since hindi naman po lumabas yung molten rock natin, yung magma or yung lava natin, ang nangyayari po dyan is nag-erupt lang po siya, may mga nasirang bato or yung mga surrounding na bato po ay nasira. Yun po yung nangyayari dyan sa phreatic. Kaya kung titignan natin, kokolekt tayo ng mga samples during the eruption, etong bato na to, matanda na. So, ganun po yung phreatic natin. Phreatomagmatic naman po, lumabas yung magma, once it made contact with waters, eventually, pressure build up, then another explosion or another eruption. Pero since nagkaroon po ng contact yung water at saka yung magma, eventually po, once na mapapatakan ng tubig or magkakaroon ng contact kasi with water and magma, hindi lang yung water ang maiinitan, yung magma lalamig din. So once na lumamig ang magma, that's panibagong bato po yun. So yun ang pinagkaiba nila. Yung isa po may bagong bato, yung isa may lumang bato. Okay, so now we'll proceed to the rock cycle. So, ang rock cycle kasi isn't always about the solids na nakikita natin mga bato, but also how they were once a liquid. Because lahat naman ng bato natin ay nanggaling from the liquid earth, no? So, back in the Hadean era, again, the surface of the earth was a liquid, no? Or it was molten, it was very hot. Then eventually lumamig siya, and ito na yung naging surface natin, yung continent, pero specifically, ito yung naging bato na tinatawag natin. Okay, so the rock cycle is a continuous process of how rocks are formed, broken down, and transformed over time. So meron po tayong tatlong main types of these rocks sa ating rock cycle. Yung igneous, yung sedimentary, and yung metamorphic rocks. And of course, hindi lang naman nagiging permanent yung ganyang nakikita nating itsura niya. It will go or it will undergo geologic processes such as cooling, weathering, erosion, heat and pressure. Yan po ay magkakaroon siya ng transformation through its lifetime, and it will not stay in the same physical form na nakikita natin kasi mag-iiba po yung itsura niya after it undergoes such geologic processes. Okay, so let's start with the igneous rocks. So the igneous rocks are formed when molten rock, so dalawa yung ating molten rock dito, yung magma or yung lava, pag ito daw po ay nag-cool down and nag-solidify. So meron tayong dalawang type of igneous rock. Depende po yan kung ito po ba ay magma or lava. Okay, so ang ating magma, pag ito pong magma ay lumamig, ang tawag po natin dyan ay intrusive igneous rock or yung plutonic igneous rock natin.
So bakit nga pag magma ang tawag natin diyan ay intrusive? So ang magma po kasi is a term used when the molten rock is underground. So ibig sabihin ito ay nasa loob pa ng bulkan or nasa ilalim pa ng lupa. That is what you call the intrusive igneous rock. So galing po siya from molten rock or bato na liquid pa and eventually nag-cool down. While the extrusive igneous rock naman po, ito naman po ay galing sa lava or ito po yung molten rock na naibuga ng vulkan usually and ito na po yung nakikita nating umaagos. That is what you call lava. And when that cool down and naging bato, that is what you call the extrusive igneous rock. Pero what's going to be the difference since parehas naman pala silang galing sa molten rock? Yung isa po, yung intrusive natin or yung magma na tumigas, the difference is that yung tinatawag nating rate of cooling or kung gaano nga ba siya katagal lumamig. So, in the intrusive igneous rocks or yung magma natin na tumigas, ito po will take quite a while for it to cool down and become a rock. So, matagal po yung proseso niya ng pagko-cool down, if hundreds if not thousands of years na mainit pa rin yung bato or hindi pa siya fully solid. It undergoes that uh, un- it undergoes a cooling process for a really long period of time dahil nasa ilalim siya ng lupa which is usually mainit or meron pa siyang malapit siya sa magma chamber or malapit siya sa heat source na currently mainit pa rin pero it's not hot enough para malusaw siya so kumbaga lagi siyang exposed sa init and because of that nagpo-produce po ito ng malalaking crystals. So, yun po ang dahilan kung bakit malalaki po ang crystals usually ng ating mga igneous or ng ating intrusive igneous rocks. While ang extrusive igneous rock, ito naman po ay lava. No? Nasa labas na po siya and lumamig. Ito naman po ang kung i-compare po natin siya sa intrusive igneous rock is yung kanyang cooling, yung kanyang paglamig po ito po ay sobrang bilis, no? So hindi po siya kasing tagal yung cooling down natin ng ating ng intrusive. Sobrang bilis po nito, no? Kaya usually it doesn't really have a lot of time for it to produce large crystals. Kaya kung makikita po natin yung texture niya is mga maliliit po yung mga grains ng crystal or kumbaga glassy po yung texture niya. So that is what you call the extrusive igneous rock. Again, yung intrusive, ito po ay magma or nasa ilalim po ng lupa, matagal po siyang nag-cool down. Extrusive naman po, lava naman po ito, lumabas po siya na mas mabilis po siyang lumamig pag nasa may atmosphere na po siya o kaya po nasa tubig. Kaya po, since mabilis po siyang lumamig, it doesn't really have a chance to grow large crystals. Therefore po, fine grain ang kanyang texture. Next naman po is the sedimentary rocks coming from sediment or ito po yung sediment, yung mga fragments natin. Kasi kung i-define natin ang sediment, ito yung parang sasabihin nating latak. No? If you're drinking coffee siguro o kaya mga drinks tapos hindi natin siya nakanaw ng maayos, makikita natin na may some sort of parang medyo solid pa or fine-grained solid na nasa ilalim po nung ating inumin. That is what you call these sediments. And from that, yun po ang sinasabi ng ating sedimentary rock. It is the accumulation of sediments. Accumulation, compaction, and sedimentation of sediments. Yung accumulation po is naiipon yung ating mga fine-grained materials. Next naman po is yung compaction. Yung compaction naman po is naiipit po siya or napapaikpik because of the accumulation. Pag mas marami po kasi yung nasa ibabaw natin na layer, sabihin natin meron tayong accumulation, yung nasa ibabaw po na layer, nahihila din po siya ng gravity and therefore nayuyupi, nako-compact yung mga nasa ilalim na layers or yung mga nasa ilalim ng mga sediments. And cementation, once na magkaroon po kasi ng parang dissolving of minerals, it helps them bind with each other. So ito po yung kumbaga nagkakaroon po ng bonds between those two sediments and allows them to be one solid rock. So that is what you call cementation. So meron din po tayong types of sedimentary rocks. We have the clastic,
we have the chemical and organic sedimentary rocks. So the clastic sedimentary rocks is made out of fragments of other rocks. Yung fragments po, ibig sabihin, ito po yung mga nasirang parte ng mga bato that will undergo weathering and erosion. No? So, ibig sabihin po, mga maliliit na bato, katulad parang buhangin, and napaikpik po siya, it became sedimentary rock, a clastic sedimentary rock. Next po is chemical sedimentary rocks, formed when minerals precipitate from a solution. So going back to the lesson natin ng tinatawag nating dissolving. So when a mineral is dissolved in water, or kumaga ang tubig kasi is marami po siyang mga nakalutang dyan na ions, no? Positive and negative ions. And usually po, kaya po ng tubig mag-hold ng maraming klaseng ions na yan. Pero due to certain processes like evaporation or just supersaturation, na mataas na po yung concentration ng mga ions na yon, instead of yung mga individual ions po ay nakaband po siya sa tubig or sa water molecules natin, magbaband na po siya with the other ions. So yung mga positive ions natin, magbaband siya kay negative ions. For example, is yung ating salt. No? So meron tayong sabihin nating salt sa ating table salt. Now, once na ilagay po natin siya sa tubig, yung Na o yung sodium natin na positive and yung si chlorine po na negative, usually po ang mangyayari po dyan ay madidissolve po sila, maghihiwalay po sila, and si sodium po ay magbaband po siya sa water molecule, ganun din po si chlorine. Okay. And once that happens na si positive na sodium ay nakabanda ka siya kay water molecule, and si negative na chlorine nakabanda rin siya kay water, hindi na po sila gaano mag interact with one another. Yun po yung nangyayari dyan. Pero, pag ang nangyari po dito is parang nababawasan na po yung tubig, pero yung amount of sodium and chlorine ions natin ay magkaparehas lang, ang mangyayari po dyan ay instead of magbaband sila sa other water molecules, magbabalik po sila, may comeback po sila. And nagkakaroon po tayo ng precipitation of minerals. Kumbaga naiipon po naiipon po at nagiging solid uli yung ating mga tinatawag na mga ions, or ito na po yung nagpo-form po sila ng minerals. Last is the organic sedimentary rocks, formed from the remain of plants or animals, and usually ito po yung tinatawag natin na coal o kaya chalk. So again, it's still under the process of accumulation and compaction. Next is the metamorphic rocks. So metamorphic rocks exist um, from existing rocks such as igneous or sedimentary rocks, or even older metamorphic rocks. And these rocks po are exposed to heat and pressure without melting. So ito po ay nangyayari usually doon sa ating parts ng oceanic crust na lumubog. If you're going back to that lesson, yung ating lumubog na part, or yung tinatawag natin na nag-subduct na part, yung during subduction and during the converging boundary plates, may part po tayo ng oceanic crust na pumapailalim, pointing downward. So saan kaya siya pupunta? It's going deeper into the mantle, in which ito po kasing ating oceanic crust ay medyo makapal, no? Or medyo dense siya. So kahit po sobrang init doon sa ating mantle, it's not really enough na siya po ay malusaw. So ibig sabihin po, itong mga metamorphic rocks natin ay na-expose sa heat and pressure na pero hindi po siya na lulusaw. So that is what you call the metamorphic rocks. So rocks are subjected to intense heat and pressure deep underground or near tectonic plate boundaries, katulad nga po na sinabi natin sa converging plates, changing their structure and mineral composition. And usually po kasi, these, ito pong metamorphic rocks natin ay since under heat po siya, hindi po siya, ay nakapag-produce po siya ng mga malalaking crystals. Okay, so meron po tayong types of metamorphic rocks, the foliated and the non-foliated metamorphic rocks. Okay. So, ito pong ating foliated metamorphic rocks, ito po yung tinatawag nating may mga
layer. Kumbaga parang nakikita po natin mga linya. This is usually due to high pressure. Or while the non-foliated metamorphic rocks do not show layering and usually formed from heat. So ibig sabihin po mataas, hindi po ganun kataas yung pressure pero mataas po yung temperature na na-expose dito sa type of metamorphic rock na ito. So either mataas po yung pressure or mataas yung temperature. Yun po yung ating magiging basihan kung siya po ay magiging foliated or non-foliated metamorphic rocks. Okay, so the process of the rock cycle. So, ang una pong geologic process natin is yung weathering or and erosion. So, ito po yung time na ma-expose to the elements yung ating mga bato dito sa surface and magiging sediment po siya. Magiging maliliit po siyang particles ng bato. Next, compaction and sedimentation. Ang unang start po nito is once na magkaroon tayo ng weathering and erosion, kailangan niya munang mag-accumulate bago siya magkaroon ng compaction and sedimentation. Yung sediments po natin, yung mga naiipon natin mga maliliit na particles ng bato, naiipon po siya at napapaikpik, nagiging sedimentary rocks. And once na itong sedimentary rocks natin ay maging bato, pwede siyang bumalik sa surface and ma-undergo na naman ng weathering and erosion. Or pwede rin naman po siyang matransform into metamorphic rocks after niya pong mag-undergo ng heat and pressure. Or kung na nasama po siya doon sa subduction natin itong sedimentary rocks na to. Now, during this subduction, either papailalim siya deeper into the mantle or kasama po siya dun sa basang sedimentary rock. Once na ito pong sedimentary rock natin ay medyo basa, kasama po siya sa magme-melt, magiging magma po siya. Itong magma na to, pwede siyang mapunta sa isang volcano into its magma chamber and pwede siyang maging intrusive igneous rock pagka nasa ilalim pa lang siya ng lupa. Pero once na ito ay naibuga ng bulkan, ito naman po ay magiging extrusive igneous rock. So, panibagong bato na naman siya that will undergo weathering and erosion. So, there is no proper diagram kasi actually ng ating rock cycle. This is actually not a proper diagram. So, ang nangyayari po kasi is that one rock can transform into the other. So for example, the igneous rock can transform into a metamorphic rock. No? Sabihin natin yung vulkan ay sumabog, tapos yung mga particles po na yon ay pwede siya, yung mga particles na yon hindi naman siya sediment, pero napunta po siya sa ocean floor. Kasama po siya dun sa subduct and magiging metamorphic rock siya. Pwede yon. Yung sabihin natin yung sedimentary rock natin, from sediments na naipon, pwede siyang maging metamorphic rock. Pero yung sediments na yun, usually ito yung nasa ibabaw ng ating oceanic plate na nagsasubduct din. Yung metamorphic rock po, pwede po siyang matunaw, magiging magma. So there isn't really a direct cycle. Pero ang kailangan po natin intindihin dyan is that etong cycle po na to is always continuous. Yung nakikita natin ba to isn't always a permanent look para sa kanya. It will change over time. Hindi natin makikita yung changes sa kanya, pero it will happen. Yun po yung ating rock cycle. Ano? So, pwede siyang maging magma, lumamig, naging igneous. Yung igneous, pwede siyang mag-undergo ng weathering and erosion, magiging sediment siya, sedimentary rock. Sedimentary rock, under pressure, under heat and pressure, magiging metamorphic rock. Metamorphic rock, biglang natunaw, nagiging magma, tapos magiging igneous rock na naman. Pero hindi naman ito yung pwede nating sundin, ano? Pwede siyang mag-skip. Yung sedimentary rock, bigla siyang hindi pa siya nag-undergo ng heat and pressure kasi masyado mataas yung heat, bigla siyang nalusaw. Okay? So, isn't always a clear cycle, pero kumbaga, it refers to, it will probably transform into another phase in the rock cycle. Ano? So, thank you for listening and I hope you have a wonderful day. Thank you.